Alright, good morning, Sub-Saharan Mindanao, Davao City, representing mga taga Davao, mga kababayan ng mga Davaoenyo na wala na sa Davao City ngayon nakatira, like nasa ibang bansa na, nasa ibang mga rehiyon ng Pilipinas, doon na nag-settle, nag-migrate, nakapag-asawa, nakahanap ng trabaho. So, ano lang, daily reminders lang ho to sa inyo na ano ang ganda ng Davao City, like gano'n nga ba ito kaganda, lalo na sa ngayon, no? Kumbaga over the time, lalong lumalago ang Davao City, mas lalong yumayaman, mas lalong progressive. Siyempre, ano siya, kumbaga may mas maraming opportunity ang Davao City, lalo sa mga fresh graduates or mga fresh or mga newly young professional ho natin, no? So meron tayong marami ng opportunity sa Davao City. Yan nga ang mga BPOs, no? Kasi na magiging training ground. Yun nga lang, ano daw siya, no? Ang pag-once daw na makapag BPO ka, magiging hindi man forever, pero talagang trap daw siya, no? I don't know kung bakit. I mean, may mga reasons or may mga marami naman silang mga sinasabi kung bakit, kadahilanan, pero hindi ako makakarelate. Pero possible, no? Yan na nga, makapag nasa trabaho ka na, may magandang sahod, kaya parang matitempt ka na mag-loan. Parang ganun daw. Anyway, so yan, Davao City, ganyan kaganda ang syudad ho natin, and progressive city ang Davao City. So it's Sub-Saharan Mindanao. So again, fifth wealthiest city in the Philippines in terms of GDP. Pang 9 naman tayo as richest city in the Philippines in terms of assets. So ibig sabihin pala, parang useless yung assets kung walang GDP. Tama ba? May mga ganong sabi ng iba. So ang tunay daw talaga na yaman ng isang syudad, tao o sino pa man, ay yung kanyang GDP, hindi yung kanyang assets. I mean, isang assets, pero iba yung GDP. So dapat consistent, no? So Davao City has it all. Meron tayong GDP na napakalaki, tapos pasok din tayo sa one of the richest in terms of assets. Yun, no? Tapos ang Davao City naman, hindi siya compromise ang health and safety ng mga tao dito. So talagang yaman, no? Kung pag-iisipan, talagang blessings, mayaman. Yes, mayaman ang Davao City. Yun na nga. Kumbaga mas ma-appreciate mo yung wealthy ng isang yung wealthiest or wealthiness or yung wealth ng isang syudad kapag yun na nga, may mga opportunities sa mga trabaho, marami, tapos may mga magagandang eskwelahan, may eskwelahan kompleto, no? May mga murang mga pagkain, kahit paano kung compare mo siya sa ibang syudad, talagang dihamak na mas affordable ang natin dito, mga basic goods sa Davao City. Tapos yun nga, safety, talagang ma-appreciate mo yun. Useless kasi talaga yung yung isang syudad na napakayaman pero risky naman siya, no? Hindi siya pwedeng maglakwat siya oras-oras, gabi-gabi, like nakakatakot, di ba? Kasi nga from yung nakawan, hold-upan, snatch, carnap, kidnapping. So pag ikaw ay may pera, parang useless, hindi mo masyadong may enjoy yung freedom. May freedom naman, yes, still living in the Philippines, but hindi siya ganoon ka free na lumabas kasi nga takot ka, i-risk ang yung safety, lalo na yung pamilya. So dito sa Davao City, lahat yun ay nai-enjoy dito ng mga taga Davao. Ganun, ganda. So ito yun ang natin, we are facing sa may downtown area. So yan po yung mga matataas na mga condominiums. That's Vivaldi Residences. Ito siya ay Marco Polo Hotel, if I'm not mistaken. Tama, Marco Polo Hotel. Itong kulay white na nasa fronting ni Vivaldi Residences. Tapos ito naman color yellow na hindi man siya ganun kataas, pero malaking structure din siya, no? Pahaba, tapos malaki. So that's the Royal Mandaya Hotel of Davao. Ang galing ng may-ari niyan, si Iskandor, yung may-ari din ng Dacia Security Agency, and ng Matina Enclaves. Siya yung may-ari niyan. Nakatuwa siya kasi talagang pinangalan niya sa tawag nito. Ang kanyang pangalan ng kanyang hotel ay pinangalan sa tribo ng nasa Davao region, no? So Davao Oriental and Davao del Norte, in some part of Surigao, is called Mandaya, no? It's a tribe, Royal Mandaya Hotel. Tapos yung may-ari naman ng Maguindanao Hotel, magaling din kasi pinangalan niya rin ang hotel sa no? Isa sa mga original sa Mindanao, that's Maguindanao. Galing. Tapos meron dito yung Apo View Hotel, no? Iconic. Kasi yung Apo View Hotel, kita ba natin? Hanapin natin, ha? Where are you? Para hindi kita rito.
Kita ba? Wait lang. Davao Dock kasi, Davao Dock. Malilit lang yung sali. So hindi kita, no? Wait lang, meron ano, at yung malapad din. Ito siya. Ito is ano, Gaisano Illustre. Tapos asan yung ano, Apo View Hotel, basta maganda yung hotel na yan, Apo View. Wala di siya kita. Baka ito yun sa likod yan. Kita nyo ba? Yan, ito. Or ito. Tama, ito siya. Siya nga. Tama siya nga kasi kita natin yung ano, yung Hugis Dorian na museum, Davao Museum. Turo natin. Ito. This one is the Davao Apo View Hotel of Davao. Tapos ito yung Dorian inspired or Dorian shape na Davao Museum. So yun po yung ano natin dito, lugar sa Davao City. Bang ganda, no? So wala na pa gantong oras, mas ma-appreciate mo yung kanyang ano, ganda ng syudad ng Davao City. So ngayon dito naman tayo sa may bandang ikot natin to dito. Matina na tayo yan. Yung mga gusali pala sa dulo na yan, that's Bahada area, no? So yan ay Aeon Tower, tapos 16, ang dami pala ano, no, building talaga dyan sa Ayala area na yan. 16 ang nakapalibot na building. So dagdag itong si Inspiria tsaka si Aeon Tower, so nasa 18. Galing. So ang dami pang mga suntorized na mga buildings pala dyan sa Ayala na yan. Ang galing. Very ano na siya, no, concentrated na siya ng mga ano dyan, mga high-rise buildings. So dito naman tayo, ito is ano siya, Palace, World Palace. Ayan. Maganda rin dyan. Magkano ba yung ano, per hour? Basta ano, minsan na tayo nakapag ano dyan, nakapag video okay, karaoke. Tapos ito naman ay Paragon Davao. Ganda, no? So, Davao City. Indeed, the fastest city, the fastest running city after Mega Manila, which is totoo na naman kasi sa South, ha. Ito Malayan. Diyan nag-aaral ang anak ni Tatay Digong na si Kitty Duterte. Magandang eskwelahan, pero hindi siya kamahalan gaya ng sa Kamanilaan. So ganyan lang ang mga Duterte family, no? Hindi talaga sila mga maluho. Kasi ano nga sila, tunay na lingkod bayan. Anyway, yan, ito naman ang Soto Grande. So dito na area wala pa masyadong mga high-rise buildings. Mga medium built lang, medium rise, ganun. So gaya na ito, Matina IT Park. Ang ganda ng Davao, no? Nice one, Davao. So yan naman ang Shrine Hills Matina. Oh, ganda. And of course, Mount Apo, puntahan natin yan. Puntahan, hindi ano, kumbaga punta tayo sa spot na makikita natin ang Mount Apo. Malapit, ano, ma-zoom in natin. Ganda na, Davao City, no? Davao City, we've got it all for you. Ganda, no? Yan na yung hitsura ng Davao City, no, mga kababayan. So, dami nating pwedeng puntahan sa Davao City. Pwede tayong mag inland resort, pwede tayong magdagat, pwede tayong mag mountain hiking, di ba? Prutas, pagkain, seafoods, ang dami. Pwede kayo mag hotel dito, check in. Yan, mga hotel, no? Basta meron kang 1,500 hanggang sa 2,000, meron na tayong ma-stayhan dyan ng mga hotel. So saan na tayo? Mount Apo na view naman, maganda din, no? Tsaka dagat. Ayan, no? So that's Mount Apo. Diba, ganda tingnan niya ngayon kasi hindi man siya ganun kalinaw ang kanyang atmosphere. But still wala siyang ulap na naka balot sa kanya. Kaya kita natin, baganda, no? So yan lang talaga yung ano, mga daily reminders sa atin mga taga Davao, how blessed we are, no, as Davaoinyo. So
So ang daming mga elemento sa atin na makikita. Elemento. Daming mga elements, no? Maraming mga reasons bakit natin masawag na super blessed ang mga taga Davao at mga taong piniling dito magtrabaho sa Davao, dito piniling mag-aral, dito piniling manirahan, magbakasyon, at yung iba talaga is tira for good, magstay for good, no? So yan. Kasi pag tayo na bored or parang gusto natin ma-appreciate yung nature, so we still have a nature, no, na makikita sa Davao. That's number one, Mag-Apo. Tapos of course meron tayong dagat. So yun ang dagat, di ba? Ganda, no? So bakit nga sa kanta ni sino yun? Nakalimutan ko na. Si Joey Ayala. Langit, halaman, laot ay magkaugnay, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Ganda, no? Dagat. Nice one. Napaka tahimik ng dagat, no? Wala siyang hindi siya mahangin. Di ba? Dagdag pa yan yung natin, weather sa Davao City, hindi tayo dinadaanan ng bagyo. Ulan, normal. Pero yung talagang mga superstorm and wag naman sana dumaan dito. Ganda, no? So that's Davao City beauty. So daily reminder, no? Kung ikaw ay taga Davao ngayon and you think na hindi maganda ang Davao City kasi hindi ka pa nga nakapunta sa ibang lugar, hindi mo pa na-explore. Yes, may beauty din, may maganda din naman ng mga syudad sa Davao City outside, no? Pag hindi lang Davao City maganda, marami din. Pero kung gusto mo talagang appreciate ang Davao City, so ito, tingnan mo na lang to. Yan, meron tayong karagatan. Pwedeng maligo diyan, ha. May beach resort diyan sa unahan, no? Kaso nga lang balita ko parang overpriced na daw sila ngayon, like hindi na daw nakakatuwa. Tapos hindi naman ganoon din daw kaganda yung tubig diyan compare sa Samal, ha. Sa Samal is standard talaga yan pagdating sa magandang dagat. Mas malinis pa nga ang Samal sa Boracay kasi ang Samal hindi crowded. Siya, private resorts ang mga lugar nandiyan sa Samal. Ibig sabihin minimal ang mga dumi ng tao, ganun sa mga sewerage, ganun. Ganda ng karagatan ng Davao City, no? Ito namang agaw pansin talaga yan. That's a coal plant sa Aboitiz. Yan lang siguro, ha. So salamat, salamat sa panonood, and I hope na na-remind ko kayo ulit how beautiful the Davao City we have. Ganda may tapo, the majestic. Shopping mall sa Davao, ang dami, nasa 20 yata, 20 ba? dami shopping mall sa Davao. We have Gaisano Mall, Gaisano Grand Illustre, we have Victoria Plaza, Abrisa, SM Ecoland, SM Lanang, ano pa, SM, we have Gaisano Mall Toril, we have Gaisano Grand Toril, meron tayong Gaisano Mall sa Maymintal, meron tayong ICCC sa Kalinan, tama ba? Meron ba? Sige, 10, pilang natin yan, sama yun. 10 sa Mintal. Saan pa ba may shopping mall? Meron tayong City Gate, 11, we have ICCC Buhangin, 12, meron tayong City Mall sa Indangan, 13, meron tayong Tibongko, Panakan, Tibongko, ICCC, we have 14. Yung Panakan, Panakan na NCCC parang hindi yata ibilang supermarket lang yun, hindi siya mall. So 14 pa rin, steady tayo sa 14 plus ano pa ba, NCCC mall sa may matatawag ng mall yun, di ba? Yung sa may Yangorin, so we have 15. So ganyan kadaming mga mall sa Davao. Yan, pang 16 NCCC Mall of Matina. Pang 17 mall bang maituturing itong si SNR, hindi kasama yan. So 60 na yun, no? So ano pa ba mga natin, mga shopping mall sa Davao?
Paki-comment nga dyan sa mga ano, nakaligtaan kong banggitin. Oh, yun na, no? Robinson Cybergate, parang di naman mall yun eh. Grocery store lang yun, tsaka call center. Oh, marami pa rin yun ha. Yung Vista Mall. Meron pala din sa ano, Mintal ulit, no? So we have 17. Oh, ano pa? Parang gusto kong pumunta ng Vista Mall ngayon. Speaking. Okay, see you mamaya sa Vista Mall. Hindi, baka bukas. Parang gusto pumunta doon, no? Anong meron? Anyways, yun lang. Maraming thank you sa manonood na mga Davawin nyo. Super blessed ka. Filipino, super blessed din kayo kasi nagkaroon tayo ng facility for 6 years. Duterte. Yan lang. So sana sa 2028 ay hindi siya mapuruhan ng mga kalaban sa Silipi Sara. Pero wala na, durog ng kalaban ngayon. Basta ingat lang ang VP natin. Ingatan natin siya, no? Pagdasal lagi na magiging safe siya hanggang sa makarao siya hanggang 2028. Ibig sabihin doon is hindi siya ma-assassinate ng kalaban kasi pinaka last resort na ho talaga yan ng mga monster, no? Mga Diablo na kampo nila Tambaloslos in the BBM. Kaya ingat tayo lahat, no? Ingatan natin, pagdasal yung ating future VP Sara Duterte, future na pag-asa talaga ng bayan, future president natin. So that's all and thank you. So itong lugar na to dito, Sunrise, marami itong mga high-rise building dyan na ilalagay. So itong mga video natin ganito, magagamit natin ito as a future reference kung how does it look nung hindi pa siya puno ng mga gusali. Good morning ha, good morning, hindi talaga good morning. So sana kayo dyan, good morning din. Kung meron kayong mga lagnat, sakit sa katawan, ano pa man, basta take your medication or medicine, tapos magpagaling, okay? Ganyan talaga yan, no? Walang over the time habang patagal na patagal ang buhay natin mga tao, mayroon tayong mga sufferings from pains, aches in the which is normal yan kasi tao tayo, we're not immortals. Ang mahalaga dyan is na-appreciate natin ang meron tayo. Mahalaga dyan is happy tayo sa ating surroundings or ini-enjoy natin, no? Kung anong meron tayo, lahat-lahat, family, friends, relatives. Hindi na kasama yung relatives. Most of the time mga relatives toxic, no? So family na lang, no? Immediate family, yung nanay, tatay, kapatid, anak, asawa, mga magulang, ganun, no? So that's the family, immediate family. Mga distant relatives, most of the time ay mga toxic sila, no? So yan lang, ignore them na lang kung hindi kayo happy sa mga yun. Anyway, so yan na nga ha, health is wealth. So syempre alagaan, basta enjoy natin yung nature. Let's appreciate things. Davao, labis ka. Ganda pa ng mga greeneries natin. City siya pero daming mga punong kahoy. Very good. Ang mga Dutertes kasi is maka-nature, makakalikasan.